May we taste, may we see, remind our souls that your presence abounds. Oh, it abounds. Every breath that we take has the fragments of the life you've graced us with. You've graced us with. Only you can quench our insatiable hearts, for our rest can only be found in your arms. Our lives are yours, for only you can satisfy. Only you can satisfy. May we thirst, may we crave who you are and who you're wanting us to be. Who you want us to be. Only you can quench our insatiable hearts, for our rest can only be found in your arms. Our lives are yours, for only you can satisfy. Only you can quench our insatiable hearts, for our rest can only be found in your arms. Our lives are yours, for only you can satisfy. Only you can satisfy. May we claim more than just your name. May we be yours. May we trust more. May we claim more than just your name. May we be yours. May we trust more. May we claim more than just your name. May we be yours. May we trust more. May we claim more than just your name. May we be yours. May we trust more. Only you can quench our insatiable hearts, for our rest can only be found in your arms. Our lives are yours, for only you can satisfy. Only you can quench our insatiable hearts, for our rest can only be found in your arms. Our lives are yours, for only you can satisfy. Only you can satisfy. Only you can satisfy. All for love the Father gave, for only love could make a way. All for love the heavens cried, for love is crucified. Oh, how many times
have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, and how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing of our love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. And how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, and how many times have you heard me pray? Draw near to me. Oh, everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Whoa. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Is you, Lord, is you. Sana ko ay iyong inako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo ay buhay ko. Sa tulad kong di nararapat, katuwiran mo ay iginawat, kalayaan ko'y buhat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, kaligtasa'y natamo, iaalay aking buhay sa iyo, Diyos. Tanging ang pag-ibig mo, tunay ang pag-asa ko, di magmamaliw at di
magbabago ang pag-ibig mo. Sala ko ay iyong inako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo ang buhay ko. Sa tulad kong di nararapat, katwiran mo ay iginawad, kalayaan ko'y buhat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, kaligtasa'y natamo, iaalay aking buhay sa iyo, Diyos. Tanging ang pag-ibig mo, tunay ang pag-asa ko, di magmamaliw at di magbabago. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. O aking Diyos, purihin ka. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. O aking Diyos, purihin ka. Dahil sa pag-ibig mo, kaligtasa'y natamo, iaalay aking buhay sa iyo, Diyos. Tanging sa pag-ibig mo, buhay ang pag-asa ko, di magmamaliw at di magbabago. Tanging sa pag-ibig mo, tunay ang pag-asa ko, di magmamaliw at di magbabago. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. A blessed Sunday to everyone. Purihin po natin ng Diyos sa patuloy niya pong pagbibigay sa atin ng pribilehiyo na siya po ay ating ma-worship sa espiritu at sa katotohanan. Growing in love with one another. Ito po ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito na base mula sa unang Juan Kabanata 4, mga talatang 7 hanggang 8. Ang aklat po ng unang Juan ay pinaniniwalaan na isinulat ni John the Beloved na anak po ni Zebedeo. Si Juan po ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo at pinaniniwalaan din na sumulat po ng 2nd and 3rd John at gayon din po ng Gospel of John at ng kahuli-huliang aklat sa Biblia, ang Book of Revelation. Nakakatuwa po talaga ang ating Panginoon po kung si Pablo po ay tinawag ng Diyos
upang sumulat ng mga liham na mayroon pong malalim na pagbibigay po ng pansin sa paksang faith o pananampalataya. At si Peter naman po ay patungkol po sa hope o pag-asa. Ito naman pong si John, ang kanya nga pong expertise ay patungkol po sa pag-ibig o pagmamahalan. Yes, John was the man who can give more insight sa paksa pong pag-ibig. Kaya nga po, doon sa isa sa kanyang pong sulat, doon po tayo kukuha ng mensahe sa araw na ito. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito for giving us another day, another opportunity, another privilege to worship you in spirit and in truth. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat napakatapat niyo sa aming po mga buhay. Hindi ka po nagsasawa sa amin na kami po ay samahan, ingatan, i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan. At gayon din po, Panginoon, ay gabayan po kami, Panginoon, sa aming pong paglago, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Lord, sa araw na ito, sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong Growing Up series, at kami po ngayon ay tatalakay patungkol po sa paksang paglago sa pagmamahalan sa isa't isa. Lord, ang aking pandalangin, muli samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaralan niyo pong salita. Nawa po, Lord, ay hindi lamang po ito maging dagdag kaalaman para po sa amin. Kung dito po, Panginoon, ay makita na namumunga sa aming pong mga pagkatao, sa aming pong mga buhay bilang iyo pong mga anak. Muli, Lord, sa iyo po namin inihahandog ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mayroon nga po bang lugar dito sa mundo ang masasabi po natin walang conflict o walang struggle? At kung mayroon man pong ganong lugar, saan po kaya natin ito matatagpuan? According to statistic po, ang top 3 most peaceful countries in the world ay ang Iceland, Denmark at New Zealand. At ayon naman po sa Reader's Digest, kung ang pinaka-peaceful na lugar ang ating pong hahanapin, ito raw po ay ang Wailua Falls na matatagpuan po doon po sa Hawaii. Ito po ay isa sa best place to be. Sa lugar daw po na yon, kahit po sa panahon ng tag-araw, ay hindi daw po nawawala yung pong presence ng rainbow o ng bahaghari. Hindi nga ba kapag nakakakita po tayo ng rainbow o bahaghari, ay ating pong naaalala ang ginawang covenant ng Diyos kay Noah, na nagbibigay din po sa atin ng mapayapang pakiramdam. Ang tanong po, kung tayo po kaya ay naninirahan sa nasabing mga bansa o doon po sa nasabing lugar, wala na po kaya tayong mararanasang conflict. Actually, ang katotohanan po, kahit saan tayo pumunta, ay mayroon pong conflicts. Conflicts, whether big time or small time, they are everywhere. Naroroon po iyon sa lahat ng dako. Ang hindi po pagkakasundo, alitan at pag-aaway, na pawang kabaliktaran po ng salitang pagmamahalan, ay sadyang hindi mawawala dahil po sa tayo ay nakatira sa mundong ito na puno ng mga taong makasalanan. Hindi nga po ba yung ating pong ninunong sina Adan at Eva ay nanirahan po doon sa lugar na napakapayapa. Tiyak naman po tayo na walang lugar ngayon dito sa mundo na makakatapat sa pakiging peaceful po ng Garden of Eden. Gayunpaman, ano po ang nangyari? Bumagsak pa rin po sa kasalanan sina Adan at Eva. Dahil po sa kanilang conflict sa kanila pong mga sarili. Yung pong conflict po nila sa kanila pong kaisipan. And what happened next? Pumasok naman po ang inggit, galit, at pagpatay po ni Cain sa kanya pong kapatid na si Abel. And from that time, hanggang sa kasalukuyan,
we have conflicts kahit saan man po tayo pumunta. Sa ngayon po, maraming bansa ang mayroon po mga tinatawag na territorial dispute na nagiging mitya po ng pagkakaroon po ng armed conflicts. At kahit nga po mayroon po mga peace negotiation at mga diplomatic protest na nangyayari, patuloy pa rin po ang awayan sa pagitan po ng mga bansa. At leveling down po tayo. Tiyak na napapansin naman po ninyo na hindi nawawala sa mga magkakapitbahay yung pong pagbabangayan. O kaya naman po ay yung pong mga magkakasama sa trabaho na nagsisiraan sa isa't isa na minsan pa nga po ay nauuwi sa demandahan. O kaya naman po ay sa pisikal na pagsasakitan po sa isa't isa. Ano po? Mga kapatid, hindi na bago ang mga nabanggit na pangyayari. Madalas po natin itong nababalitaan. Madalas po natin itong naririnig. And actually po, kahit po sa mga tahanan at maging sa loob po ng church ay hindi naman talaga ganap na nawawala po yung conflict. Oo nga po't binago tayo ng Diyos dahil po sa Panginoong Yesus at sa Espiritu na nasa atin, ngunit hindi pa po tapos ang proseso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasa proseso po tayong lahat na kung saan ay nagkakasala pa rin po tayo. May mga miyembro pa rin po ng pamilya o ng church na nakapapanakit sa damdamin po ng kanila pong kapwa. At minsan naman po, unaware tayo na tayo na po pala mismo yung pong source ng pananakit ng damdamin ng iba. At kapag meron nga pong nagkakapersonalan, hindi rin po nawawala yung pong mayroong mga taong nasasangkot. At ito rin po ay napupunta doon po sa tinatawag po natin na pagsisiraan o character assassination ng isa't isa. As a family or as a church, mayroon po mga pagkakataon ng ating pong personal conflict ay nauuwi po sa pagkakampi-kampi at nauuwi naman po sa paghihiwalayan o pagkaka-split. Oo mga kapatid, we need to admit na meron pa rin pong mga disagreement. Tampuhan, awayan, hindi po basta-basta nawawala ang mga ito. Kahit tayo mga Christians, we still struggle with this. Ang problema po ay kung ang hinanakit natin sa ating kapwa patungkol po sa isang bagay na nangyari in the past ay hindi po mawala-wala sa paglipas man ng panahon. Maaaring sa karamihan po sa atin ay matagal ng batid ang realidad na ito. Ngunit marami po sa atin ang hindi sanay kung paano po harapin ang mga conflict sa paraang biblikal at naaayon doon po sa kalooban ng Diyos. Natural po sa karamihan sa atin na ang kalooban po natin ang ating pong nasusunod. Sa halip na your will be done, ang reaksyon natin, my will be done. At yung iba naman po sa atin, ang ginagawa po, tinatakasan ng problema. Nananahimik, hindi na lamang po kikibo, kunwari, walang problema. Kahit sa katotohanan, ay merong problema. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang Diyos sapagkat hindi niya po tayo hinahayaan sa ganito pong sitwasyon. Gamit po ang kanyang mga salita, tayo po ay kanyang unti-unting binabago patungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi po tayo matututong magresolba ng mga conflict sa pamamaraang biblikal, ang katotohanan po niya mga kapatid, we are dishonoring God. Hindi natin nabibigyan karangalan ng Diyos. At ano po ang nagiging resulta po nito? Apektado po nito ang ating pong pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Nasisira din po ang pangalan ng Diyos sa labas po ng church. Mula po sa unang Juan 4:7-8, tatlong katotohanan po ang nais ko pong bigyan ng pansin sa araw na ito. Una,
Ang Diyos ay nag-utos na tayo po ay magmahalan. Ang sabi po sa unang bahagi ng talatang 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Sa ibang salin, ang pagkakasabi po dito ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. At kapag binasa po natin ang buong talatang 7 na nagsasabing, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ito po ay, ang nagiging dating po nito para sa ibang tao, ito po ay isang determining factor para po sa salvation. Na kung ang isang tao daw po ay nagmamahal ng kanyang kapwa ng walang anumang kondisyones at na kahit na siya po ay ginagawa na ng hindi mabuti, ay patuloy pa rin pong gumaganti ng pagmamahal, ayon po sa kanila, ang tao yun daw po ay anak ng Diyos. Sa command po na ito na tayo ay magmahalan sa isa't isa, maganda pa rin po na tayo ay mapaalalahanan na ang pagiging mapagmahal sa kapwa ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagiging ligtas o yung pong assurance ng place doon po sa piling ng Diyos. Ang talatang ito ay hindi kailanman sumasalungat sa katuruan na ang kaligtasan ay isang biyaya na hindi natin kayang tapatan ng anumang mabubuting gawa, na ang biyaya ng kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagtibay po ni Pedro o ni Pablo po doon sa Epeso, Kabanata 2, mga talatang 8 hanggang 9. So, ang talatang ito po ay taliwas sa kaisipan na dahil minamahal ko ang aking kapwa, kahit na yung mga nang-aaway sa akin, karapat dapat lamang ako sa eternal na kaligtasan sa piling ng Diyos. Ayon sa footnote ng ESV Study Bible sa talatang ito, and I quote, "Love is presented here as a consequence of, not a precondition for, being born again." Ang pag-ibig po na tinutukoy sa talatang ito ay bunga o resulta ng pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Hindi po ito ang kapamaraanan upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Para naman po sa iba, hindi daw kaya magmahal ng kapwa ang mga taong hindi naman mga tunay na mananampalataya. Tandaan din po natin, mga kapatid, po, na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. And by that, ang sinumang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay meron pong kakayahan na magpakita ng pag-iibig sa kanyang kapwa in whatever degree. That is why, na maging yung mga taong bahagi ng iba pong mga religious bloc na hindi man lamang po pamilyar sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay kayang-kaya po nilang magsagawa ng mga charitable works na pagpapakita po ng kanila pong pag-ibig sa kapwa. Oo, may mga pagkakataon pa nga na mas nahihigitan pa po nila tayo. Mas nahihigitan pa po nila ang mga Kristyan sa pagpapakita po ng pagmamalasakit sa kapwa. Ngunit ang totoo po ay hindi po nila nararanasan yung pong full degree ng personal touch ng Diyos sa kanila pong ginagawa. Ito po ay masasabi po nating self-satisfying but not God-glorifying. Mga kapatid, dahil ang pag-iibigan po ay isang utos na ibinigay sa atin, gawin po natin ito sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayo maging choosy sa kung anong panahon lang po natin ito isasagawa. Hindi lamang po kapag panahon ng Disyembre o panahon ng Kapaskuhan, o kaya naman po ay sa buwan ng Febrero, na katulad po ngayon, na itinuturing po ng karamihan bilang Love Month, o kaya naman po ay sa panahon ng Semana Santa. Gawin natin ito sa lahat po ng panahon ng ating buhay. And also,
Huwag din po tayo maging choosy sa mga taong ating papakitaan ng pagmamahal. But don't get me wrong, hindi po ito yung patungkol sa erotic love o pagmamahalan ng isang lalaki at isang babae. O kaya naman ay doon sa pagmamahalan ng same sex to a deeper degree of relationship at pagkakaroon po ng multiple partners in life. Loving one another ay yung pong mamahalin natin ng ating kapwa, hindi dahil nauna po sila nagpakita ng pagmamalasakit sa atin. Hindi din po ito yung tipo na dahil kinamutan niya tayo ng likod, ay kakamutan din natin siya ng likod. Remember the second greatest commandment na binanggit ng Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 22 verse 39, love your neighbor as you love yourself. Paano naman kung yung ating kapitbahay ay siya po yung nagpe-persecute o nang aaway sa atin? Ang sabi po ng Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Second po, ang Diyos po ay siyang pinagmumulan ng pagmamahal. Ang sabi po doon sa ikalawang bahagi ng talatang 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Alam naman po natin kung ano po ang pangunahing dahilan ng pagsusugo po ng Diyos sa kanya pong bugtong na anak na si Jesus. Ito po ay upang iligtas tayo sa eternal na kapahamakan. Ngunit alam po ba ninyo na isa rin sa kanyang layunin ay upang mas makilala natin siya at upang mas maunawaan natin ang kahulugan ng salita pong pag-ibig o ng kanyang pag-ibig. Oo, nakikita po niya tayo, kilala po niya ang bawat isa sa atin. Ngunit hindi natin siya nakikita. Alam po yan ni Lord. Alam po ng Diyos ang pananaw ng tao na to see is to believe. Kaya po, ano po ang ginawa niya? Siya po ay nagkatawang tao. Sa kanya pong ikalawang persona sa pamamagitan nga po ng Panginoong Hesus. Dahil nga po sa pagkakatawang tao ng Diyos, nagkaroon po tayo ng ganap na Diyos at ganap na tao na maaari po nating tignan at gayahin. Nagkaroon po ng representation ang Diyos dito po sa mundo. At ito nga po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At habang mas nakikilala po natin ang Panginoong Yesus, mas natututunan po natin kung ano pong ibig sabihin ng pag-ibig. Sabi nga po, doon sa 1 John chapter 4, verses 14 to 16, nakita namin at pinatunayang sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang kumikilalang si Jesus ay anak ng Diyos, nananatili ang Diyos sa kanya at siya ay nananatili sa Diyos. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sinampalatayanan natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Mga kapatid, nais ng Diyos na ang katangian natin ay maging katulad ng katangian o karakter ng ating Panginoong Hesus. To be like Jesus in His humility. Bagamat siya po ay Diyos at walang kasalanan, siya po ay nagpakababa para sa atin. Hindi po niya sinabing, bakit ako bababa dyan sa lupa? Bakit ako ang mag-i-initiate? Kayo naman ang nagkasala. Sabi nga po sa Efeso 2:3-4, ay huwag po tayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad na maging tanyag sa halip bilang tanda po ng pagpapakumbaba, ituring nating higit ang iba kaysa ating mga sarili. Pagmalasakitan natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang po ang sa ating mga sarili.
To be like Jesus in His love. Kapag mayroon po tayong love na katulad ng love ng Panginoong Yesus, hindi na po mga selfish interest ang siyang mangingibabaw sa atin. Ang iisipin na po natin ang kapakanan ng iba. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Yesus para po sa atin. Inisip po niya ang ating kapakanan. Kaya siya po ay namatay doon sa krus. Hindi po para sa kanyang sarili, kundi para po sa atin. Inisip po niya na kailangan po niyang ibigay ang kanya pong sarili upang tayo po ay maibalik sa ating relasyon sa Diyos. That was a costly love. Dahil po sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Undeserved po tayo para sa ganoong uri ng love. Ngunit yun po yung love na kanya po ibinigay sa atin. Mga kapatid, in Jesus, we have a perfect model ng salitang pag-ibig. Modelo na maaari po nating laging tignan bilang isang halimbawa. Yet, may mga pagkakataon po na tayo ay nagkakaproblema sa ating po mga paningin. In what sense? Sa halip na tumingin po tayo sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo, napapatingin po tayo sa ibang bagay. Napapatingin po tayo sa mga taong nasa ating pong paligid. At kung titingin po tayo sa tao nang katulad nga po natin ay dumadaan pa rin po sa proseso ng sanctification na nagkakasala, ngunit patuloy na binabago ng Diyos kada araw, masasabi po natin na imposible ang love to the fullest extent. Ngunit, kung sa Panginoong Hesus po tayo titingin, we have a perfect model. Tandaan po natin, ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Ipinakita niya ito sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus upang magkaroon po tayo ng ehemplo o ng halimbawang susundan. Let us not only learn how Jesus demonstrated love, let us also live a life that imitate Jesus' love. Tandaan natin na ang layunin natin sa buhay ay upang maipakilala siya sa ibang tao. Mabigyan siya ng karangalan. Hindi po natin mareresolba ang mga conflict sa ating buhay kung ang ating attitude po ay it's all about me, sa halip na it's all about Jesus. Pangatlo po, sa pagpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa, ang Diyos ay para na ring nakikita sa atin ng iba. Ang sabi po doon sa ikatlong bahagi ng talatang 7 at kabuuan po ng talatang 8, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, no one will see God physically, but they will see God as they see our love for one another. Kung tayo po ay magpapakita ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa, tunay na pagmamahalan, meaning hindi superficial, walang halong pagbabalat kayo, hindi po pakitang tao. Ang mga tao ay magiging curious sa atin, and eventually, yung pong kanilang curiosity sa atin, it will be pointed to Jesus. Darating po ang pagkakataon na yung po mga taong nakatingin sa atin ay makapagsasabi ng ang ganda talaga ng samahan ng mga taong iyan. Ganyan pala ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang galing nilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Church, we are not called to be troublemakers. Tandaan po ninyo yan. Hindi po tayo tinawag upang pagsimulan
ng anumang gulo o anumang gusot. Kapag may conflict, hindi tayo tinawag ng Diyos upang tayo po ay tumakas o kaya naman po ay gumawa ng counter-strike o counter-attack. Tinawag tayo upang ipakilala sa iba na ang Diyos po ay pag-ibig. Ito po ang daang inilatag para sa atin ng Diyos, kung saan mararanasan po natin ang totoong kagalakan ng pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Ang tanong, madali ba ang magpakita ng pagmamahal sa lahat ng pagkakataon? Ang sagot ko po ay isang malaking hindi. Ito po ay komplikado. Hindi po talaga simple. Medyo magulo at kinakailangan po ng mahabang pasensya at pagsasakripisyo. Kung sa ating sarili o natural na kapamaraanan lamang, ay hindi po talaga natin kakayanin at maaaring lalo pa pong maging magulo ang sitwasyon. Ang isa pong tunay at malapit na relasyon sa Panginoong Yesus ang pundasyon ng isa pong biblical love. Mahirap maintindihan ng isang tao kung ano ang biblical love kung siya po ay walang malalim na relasyon sa Panginoong Yesus. Sa inyo po na nahihirapang makipagkasundo sa mga nakasamaan ninyo ng loob, tandaan po natin na tayo po ay mga ambasador ng Diyos sa mundong ito. Ambasador, kumakatawan po tayo sa Diyos para po sa ibang tao. We are representing God even in the midst of conflict. Sabi nga po ni Paul, doon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, patungkol po sa ministry of reconciliation, ano po? We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Bilang mga ambassador po, o mga kumakatawan sa Panginoong Hesus sa panahon ito, dapat ang ating pong karakter, yung pong ating mismong karakter, ay hindi po conflict, hindi po sumasalungat doon po sa karakter ng ating Panginoong Hesus na ating pong kinakatawan sa mundong ito. Balikan po natin yung tanong kanina na paano kung tayo mismo ang inaaway ng iba? Mga kapatid, bilang kumakatawan sa Diyos ng pag-ibig, dapat nasa atin na po yung motivation para po makipagkasundo sa mga taong hindi natin nakasundo. At tayo po ay maging instrumento ng Diyos para po makatulong sa iba. Lalo na po sa iba po na nagkakaroon po ng mga alitan sa isa't isa. Ano po? Ayon nga po sa Efeso 4:31 hanggang 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mga kapatid, let me end this message sa isa pong kwento ni John MacArthur na tungkol po sa mag-asawang nagkaroon po ng pagtatalo doon po sa korte sa usapin po ng kanila pong diborsyo. Yung pong kanilang anak na 4 na taong gulang ay umiiyak habang pinapanood at pinakikinggan ang kanyang mga magulang na nagpapalitan po ng mga hindi magagandang pananalita sa isa't isa. Habang ang bata po ay umiiyak, hinawakan po niya ang kamay ng kanyang ama. Yung po isang kamay ng kanyang ama, ano po. Then, hinawakan din po niya ang isang kamay ng kanyang ina. At unti-unti, hinatak po niya ang mga kamay ng kanyang po mga magulang hanggang sila pong dalawa ay magkahawak kamay na. Ang pagmamahal ng bata sa kanyang mga magulang at yung pong pagmamahal ng magulang sa kanilang 4 na taong gulang na anak
ang siya pong naging daan daw upang hindi na nila ituloy ang kanilang diborsyo. Ang 4 na taong gulang na anak ay ginamit ng Diyos bilang ambassador of love para sa mag-asawa. How about us? Ano po ba ang ating nagiging reaksyon kapag nababalitaan natin na mayroong hindi pagkakasundo sa ating mga kapitbahay? Marahil ang iba po ay nag-uusyoso. Ano po ba ang ating nagiging reaksyon kapag mayroon po tayong nababalita ang kaguluhan o mga kaganapan sa trabaho ng ating pong mga kaibigan o ng ating mga kapitbahay? At kung tayo po mismo ang nakakaranas ng conflict sa ating pong mga pamilya o kaya naman po ay sa loob po mismo ng church na ating pong kinabibilangan, ano po ba ang ating nagiging mga reaksyon? Mga kapatid, lagi po nating isaisip na hindi lamang po tayo recipients of God's love. Hindi lamang po tayo tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Dapat lagi rin po nating isasaisip na tayo rin po ay instrumento upang maisaayos ang sirang relasyon ng ibang tao sa Diyos at sa kanilang kapwa-tao. Let us always fulfill our position bilang mga ambassador o kinatawan ng Panginoong Hesus dito sa mundong ito. Hayaan po natin na ang ating pong pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, maging ito man po ay mananampalataya o hindi mananampalataya, ang siya pong maging daan upang masigit po nilang makilala ang Diyos. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Father God, muli salamat po sa iyong salita mula po rito sa unang Juan, Kabanata 4, mga talatang 7 hanggang 8. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong nakamamanghang pag-ibig sa amin. Na sa kabila po ng aming pong pagiging makasalanan, hindi ka po nag-atubili na bigay ang iyo pong buktong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo, upang akuin ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat mayroon ka pong utos sa amin na kami po ay mga ibigyan sa isa't isa. Although may mga pagkakataon na very challenging po sa amin yung pong pagsunod sa utos na ito. Mas nasusunod pa po yung aming pong mga kalooban rather than sa iyo pong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga nagiging aksyon na ganoon. At tulungan niyo po kami, Lord, na yung pong komanda ito ay lagi po naming aalalahanin sa lahat po ng pagkakataon ng aming mga buhay. Salamat po, Lord, sapagkat bilang Diyos sa pinagmulan ng pag-ibig ay binigyan niyo po kami ng halimbawa sa pamamagitan nga ng aming Panginoong Jesucristo na namuhay dito sa mundo, nagpakita ng magandang halimbawa ng pag-ibig. Lord, salamat sapagkat araw-araw mas nakikilala po namin ng Panginoon Jesucristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pa ho namin siya makilala upang yung pong aming pagiging Christ-like ay mas lalo po namin ma-develop sa aming po mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga paalala na yung po mga tao nakatingin po sa amin at kami po, Panginoon, na nagre-represent ng iyo pong glory dito po sa mundong ito. Salamat po, Lord, sa mga pagkakataon na nagagawa po namin ng tama yung aming pong pagre-represent sa iyo. At muli, Lord, patawad kung sa mga pagkakataon ay hindi po maganda yung aming nagiging representasyon, Panginoon, sa iyo pong pangalan. Muli, Lord, gawin niyo po kami mga mabubuting halimbawa, Panginoon, ng iyo pong ambassador dito sa mundong ito. And Lord, again, we're committing to you this new week of our lives. Samahan niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon na magawa po ng tama at maayos ang lahat ng mga bagay na iyo pong ipagagawa sa bawat isa sa amin sa linggong ito.
na nakatuon po, Panginoon, sa pagbibigay rin po ng pagpapahalaga at pagmamahal sa lahat ng mga tao na amin po mga nakakasalamuha, sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pakikiisa sa Diyos Anak at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat.